Ano Brad? Yung gamit mo, nadala mo Brad? Kahapon? Ano oras kaya alis niyan Brad? Ngayon na. Okay. So po Karis, kayo po magmamaneho? Okay po. Ikaw Kuya Wens? Ano ako, Sige po. Kung saan audio mo? Okay naman Brad. Maganda yung kuha natin kasi nung huli. Ano yung audio natin, parang iisa nga lang audio natin nun Brad. Maganda yung kay ano. Hanggang dun sa sinikmuraan siya. Di ba yun na yung ending nun? Okay siya, maganda. Okay bro. Bro, ciao. Sige. Good morning guys. Yan, so kagagaling natin ng kapilya at inihatid ko yung mga bata. At may pagsamba sila. Grabe, lumamig na naman dito sa sa Roma. Nagbibiroan nga kami na sabi namin nung winter hindi masyadong malamig. Tapos ngayon primavera na ngayon naman lumalamig. Mamma mia. Grabe no, ang taas na pala ng gas ngayon sa Pilipinas. After kong ma-upload nung huli kong video, may nag-comment sa amin, tsaka may nagme-message na parang nasa 100 na raw yata per liter ang gasolina sa Pilipinas. Tapos may nagsasabi pa na parang maabot pa yata ng 112, hindi ko alam, sabi nila per liter. Grabe. Dito naman guys, ang huling check namin ay nasa 2 euros and 30 cents ang huli naming check. So yun, pagka kinonvert mo ng literal yun sa sa peso, mga nasa yun, 130 siguro per liter. 130 plus per liter pag kinonvert mo siya euro to peso. So pag titignan nyo, mas mataas pa rin dito Dati pag nagkakarga kami ni Mia ng 50 euro, halos na yun, halos puno na. Ngayon wala, parang kalahati lang yata. Mabuti na lang guys. Sa totoo lang naman guys, hindi pa kami nakakapagpakarga ulit ni Mia nung tumaas na ng husto ang diesel Kasi last time na nagkarga kami ay parang nasa 170 per liter pa lang ang diesel Tapos yun nga, nagpakarga na kami ng almost full tank yun. Hindi pa na nga namin na full tank yun Almost full tank lang yung naikarga namin. And parang pangatlong linggo na ngayon, dahil hindi naman kami masyadong naglalalabas, kumbaga ang service lang naman ng sasakyan namin sa ngayon kapilya, bahay, ganun. Nakakapangatlong linggo na kami. Bali itong Sunday na to, Sunday kasi ngayon guys, parang pang third, papasok na siya ng pang third week yan ng huling karga namin. So yung nung tumaas siya ng 190, 195, ngayong 210, 230 ay hindi pa kami nakakapagpakarga. So hoping kami, kasi may ginagawang resolution ngayon ang government ng Italia na ibaba muna yung tax ng kasi sa totoo lang guys, ang mahal ng tax dito sa Italy. Sabi ko nga doon sa best friend kong taga Canada, namamahalan sila sa tax nila ron. Sabi ko, kung namamahalan kayo sa tax nyo dyan, mas lalo dito. Sabi ko gano'n. So nagka-come up yata ang government ng Italia na i-cancel muna pansamantala or ibaba yung tax sa oil para makontrol ulit yung presyo nga ng langis dito o ng mga gasolina dito sa Italia. Kasi nga grabe, 203. Mataas yun, sobra.
mataas yun, sobra. Biro nyo nung wala pang mga oil price hike na ganyan, naglalaro lang ang gasolina namin dito or ang diesel ng 145, 155, ganyan, 16, yung 160, mahal na yun. Yun na yung parang biglang tataas yung gasolina ng 160. Pero after ilang weeks ulit, guys, bababa ulit yun. Magno-normalize ulit yun ng mga like 150 ganyan. Tapos pag nakachamba ka ulit, bababa ulit ng mga 145, ganun ang diesel. Grabe. Tapos ngayon wala, 2 euro, 2.30 pa nga ang nakikita ko. So hopefully yun nga, masunod na yung, maging effective na yung batas na parang sinusubukan nilang i-ano ngayon, i-implement. Pero ba, malaking tulong yun, guys, no, sa mga may sasakyan dito sa Italy. Kung mapapababa nila kahit siguro 170 ulit, no, yung huling kinarga namin ni Mia, kahit siguro ganung presyo, medyo okay na siguro. Kasi hindi naman ako naniniwala na maibababa nila ng ano yan, ng husto, ng let's say maibalik nila dati sa 150 ganun. I don't think I think mahihirapan silang ibalik yun sa ganung presyo. So malamang-lamang yan, ganun lang. Ayun, so tapos isa pa, yan, bago tayo bumaba, medyo marami akong kwento. Tapos kanina, 'di ba, dun sa kapilya, no, kung napansin nyo, may kausap ako kanina kasi may shooting kami ng ano ngayon, may in-cinema kaming shooting. So nakaplano talaga kami ngayong bumiyahe papuntang Frosinone ngayon. So mga ano lang naman yun, mga 2 oras na biyahe yata or 1.5. Kaso nagkaroon naman ng conflict kasi meron kaming mahalagang gampanin din ngayon dito sa lokal namin dito sa Roma na hindi ko pwedeng iwan, no. So nagpaalam naman ako kay La Direk, yun, sabi ko nga hindi ako makakasama, although ideally dapat talaga sana kasama ako, no, kasi as video editor mas nagiging madali sa akin yung pag-i-edit pag nandun ako kasi nakikita ko na yung scenario, nakikita ko na yung sequence, 'di ba? So kapag inilapat ko na siya sa ano ko, sa video editor ko, medyo alam ko na yung gagawin. Although alam ko naman yung mga scenes, pero syempre iba talaga yung nandun ako. Tsaka nakakapagbigay kasi ako ng idea kung ano yung kung ano yung gagawin nating kuha, anong angulo yung mas madali, ganon. And yun, tsaka nasisecure ko yung audio. Katulad kanina, di ba, natanong nga ni Marvs kanina, kamusta daw yung audio. Kamusta naman daw yung edit, pag-i-edit ko. Sabi ko, okay naman. Sabi ko kasi maganda yung pagkakashoot namin last time. And sabi ko yun nga, maganda, medyo pantay yung audio namin. Actually, medyo malakas nga. Pero madali na lang i-adjust yun sa editing. Ayun, so yun, dapat may kasama kami sa biyahe ngayon. Di ba sabi niya sa akin, dapat kasama kang bumabiyahe, kaso wala talagang hindi pa pwede ngayon. Ayan guys, so kaya dapat talaga pabiyahe kami ngayong Sunday. Sayang din kasi yung pati yung mga bata parang ay hindi tayo sasama, parang gano'n, sayang. Pero syempre, 'di ba, kung titimbangin kasi natin, medyo mas mahalaga talaga 'to. Mas importante talaga nandi hamak yung gampanin namin ngayon dito compared doon sa shoot namin. Hi guys. Hello guys. Daddy, why don't you have a jacket? Naiwan ko nga sa kapilya Babalikan ko yung jacket ko sa kapilya. Ayan, so bali 3 o'clock na ng hapon at pabalik na kami sa kapilya. Dahil sabi ko nga, 'di ba, meron pa kaming mahalagang gampanin doon. Kaya nga hindi kami nakasama sa Frosinone, yung shooting sa Frosinone. 'Di ba dapat guys pupunta tayong Frosinone? Okay. Ngayon hindi na kami nakapunta kasi nga
Yun, may ensayo kami ngayon para sa Santa Cena namin, and mas importante yun. So punta muna kaming Kapilya guys, balik muna kami doon. Punta na kami na maaga kasi alas 4 pa naman yung ensayo namin. Punta na kami na maaga para itong mga bata ay makapaglaro-laro din muna doon, no? Kasi syempre the whole week nandyan lang sila sa bahay, nagsi-cellphone paminsan-minsan. Kaya umaga, it's time to move their body, no? Yeah. Maglaro naman kayo. No, not too much on the phone. Yes. Mommy said that Kuya and Sky look like siblings, and I look completely different from them because I look like you, and they look like more than Mommy. Hindi naman, magkakamukha rin naman kayo. Maybe not that identical, pero Yeah, some people call you Skyla. And all of her names start with S. so we can record our journey. Johannes. It's not a. We're not. It's 36. 306. Not 3. You could say it's 36, Skyla. Ate, when you said 36, I was thinking about the 360. What? But do you even know what the 360 is? Yeah. When you spin the 360. Yan. Naglaro na agad yung mga bata, di ba? Mas okay talaga pag nandito sila sa Kapilya kasi kumbaga physically nakakapaglaro sila, hindi yung puro cellphone lang. Sakto nandiyan pa yung pinsan nila si Yana, ayan. Kaya masaya lalo yung mga bata dahil nandiyan yung nandiyan yung pinsan nila. Si Mia hindi na umuwi dahil nag-opisina siya. So kami na lang yung umuwi ng mga bata dahil siya tuloy-tuloy siya. Pero I think pagkatapos ng ensayo namin tapos na rin siya, so sabay-sabay na rin kaming uuwi. May nag-shoot. Good morning ulit sa inyo guys. Ayan. At ang lamig na naman ng umaga natin ngayon. So ayan, lumamig na naman guys. Kung kailan primavera na. Tapos yan mamaya mainit, mamaya mga bandang tanghali hanggang hapon mainit. Tapos syempre sa umaga, di ba, dahil nga malamig, parang balot na balot ka, di ba? Tapos pag-uwi ka naman mamaya, wala, tatanggalin mo lahat ng ibinalot mo ng umaga. Ayan, katulad nitong jacket ko na to, wala, kailangan mong tanggalin, kailangan mong para maging komportable ka sa paglalakad, kasi pag hindi naman papawisan ka naman. Kaso ang problema ko, ganun na kami. Ang problema ko, itong jacket na suot ko na, itong winter jacket na to, hindi yan kasya dyan sa bag ko. Hindi kasya dahil may laman din yung bag ko eh. Kaya pag umuwi rin ako, no choice, suot ko rin. Pero hindi ko na lang sinasara yung pinaka zipper niya para kahit papano may hangin na pumasok. Bali ngayong araw ng Lunes at Martes, walang pasok yung mga batang babae, si Savannah at si Skyla. Dahil election ngayon dito, gagamitin yung school nila para sa election. So yung election is hindi about sa paglalagay ng mga public officials. So yung election is about sa tinanong ko kay Mia is yung pagpapalit ng constitution, parang ganun yata yun, constitution. So yun, so kung maraming boboto siguro sa yes, maraming papabor, mapapalitan sila ng constitution, or
Yun, hindi ako masyadong familiar sa motor. Pero pag maraming no, yun. So, mag-i-stay kung ano yung current constitution ng Italia. Pero naririnig ko kasi kay Mia na parang marami ang hindi pabor. Yan, alam ko boboto yan mamaya eh. Yun, so ito naman ang nililinis namin ngayon guys. So inaalis lang namin yung mga alikabok niya. Yun, so talagang inihahanda na nila yung hotel. Bali ngayon gusto nang makita ng gobernante namin kung gaano ba namin katagal malilinis yung mga ganito, no, kapag mag-isa ka lang. Kaya sa ngayon guys, pinaghiwa-hiwalay kami ng gobernante namin. So kung mapapansin nyo, ayun yung isang kasama ko, nasa kabila siya. Yung isa naman yun, makikita niyo may mag-isa rin dun sa baba sa naglilinis na. Sorry, malabo, hindi ko siya mapakita ng mabuti. Pero yun, mag-isa lang siya na pinaglilinis siya ng lucernario namin or ng sky roof. Kasi sa operation guys, pag nag-umpisa ng operation namin, hiwa-hiwalay na talaga kami. Hindi na kami magkakasama. Iba-iba na talaga kami ng task. Kaya nagte-testing na ngayon yung gobernante namin. Although, itong mga grills na to, hindi kami maglilinis nito. Ang maglilinis nito ay mga housekeeping kasi nasa kwarto to eh. Nasa loob to ng kwarto. Bago ka makarating dito sa terrace na to, dadaan ka sa kwarto. Mga kameryera lang ang pwedeng pumasok sa kwarto para maglinis. Kami, papasok lang kami sa kwarto pag kailangan lang kami. Bale, katatapos lang naming mag-break. Kaya tinutuloy ko to. Pero dapat kanina pa ako tapos dito eh. Kaso kalagitnaan ng trabaho ko kanina, tinawag ako sa baba. Kasi nag-ayos kami ng mga mesa sa bar. So nag-ano kami. Gusto kasi makita ng may-ari yung itsura ng mga mesang in-order nila. Kaya naiwan ko to sa kalagitnaan. Stai attenti, Seba! Seba, quante ore hai fatto il lucernario? Per solo persone, quante ore? 2? In più? In più? Mamma mia. Perché secondo me almeno 2 persone, no? Per pulire quelli lucernari. Quando da solo è più difficile. Yun lang ang sikip. Oh, kasya ba ako dito? Sikip. Katatapos ko lang dun eh, no? Dito naman ako. Pero ang sikip, akasya naman ako. See? Ang nagagawa ng maliit. Okay, kunin ko lang yung gamit. Nakapagbanyo nga muna dito sa mamahaling suite na to. Ma-experience man lang.
Ganda ng banyo, no? Anak ng tinapay. Makapag-banyo nga. Yun, uwian na. Pero hindi pa ako makakauwi dahil dadaan ako dito sa may Piazza del Popolo para kitain sila Mia. Kasi di ba nasabi ko nga sa inyo kanina na walang pasok yung mga babae. Kinailangan ni Mia pumasok sa opisina kaya no choice siya. Dinala niya yung mga bata sa office kanina. So ayun. Kaya tinawagan niya ako. Hindi, actually, usapan na namin kahapon na dadalhin niya nga yung mga bata ngayong araw na to sa opisina, and then lalabas na lang siya ng maaga pagkalabas ko nga sa trabaho. So para naman may kasama siya, no, pauwi dahil kasama bit nga niya yung dalawang babae. So kaya susunduin ko sila para sabay-sabay na kami umuwi. Enjoyin muna natin yung paligid dito. Yan. Ayun, sana nagugustuhan nyo yung yung mga pakonti-konting clips na nakukunan ko sa trabaho. Kasi syempre hindi naman tayo pwede talaga totally mag-vlog doon. Unti-unti lang, kunyari ako lang mag-isa. Katulad kanina, hiwa-hiwalay nga kami ng trabaho. Yun, kahit paano nabibideo ko yung sarili ko. Diba? Talagang sinasadya ko rin videohan yun. Kasi, diba, one day, kung babalikan ko, diba, kumbaga na makita ko ulit na isa kami dun sa mga nagpaumpisa nga nung hotel na yan. Yeah. Na kami, yung mga nag-ayos, diba, ng hotel bago mag-operate. Yan, malapit na ako dito sa may Via del Corso at kikitain ko na sila Mia. And siguro later na lang ulit, guys. Laki ng pinto, oh. Yan ang view niyan pag papasok kayo dyan. Yan sila. Hi, baby! How are you? Uy, takbo ka na naman, man. Hihika ka na naman. How are you guys? I'm good. Alora, did you enjoy? Yeah. Alright, let's go. Hello guys. Anong ginawa niyo sa office ni Mami? Hi babe. We did our homework. Doon kayo nag-homework. Okay. I missed that. Di ba makulit tong mga to? We Oh, very good We used our phone a little. We colored, we drew, and then we eat McDonald's. Wow! Nag-McDonald's pa! Shushaw! Alora, uwi na tayo. I work over there. Where? There, a bit far. Diba? Enjoy sila. Ngayon lang ulit ko nakasama kayo sa office nila. Pero dati nang sinasama ni Mia to na, babe. Dati mo na silang sinasama sa office.
Kapag bakasyon, especially pag bakasyon, sinasama niya yung mga yan. Uy, Pati yung likod ko mabigat kasi yung mga dami. Okay, mamaya na lang ulit guys. Uy, biglang umulan. Anak ng tinapay. Check ko yung ano namin. Yun, gumagana na. Yan, gumagana na. Good job. Alam nyo ba kahapon? Kagabi pala. Biglang huminto yung kaldaya namin, yung heater namin. Yun, yung pinakita ko kanina. Ayaw gumana, tas ayaw, itong mga heater namin dito, ayaw din uminit. Tapos wala rin kaming hot water kahapon. So, gabi na namin na found out na ganun pala. Tapos linggo pa kahapon, so walang technician. Kanina naman wala kami, pero buti na lang si JD, yung kapatid ni Mrs. Umuwi ng maaga. So pinapunta ni Mia yung technician para gawin yung heater namin. Anak ng tinapay na 120han kami. 120. Pero may mali rin kasi kami dahil every year kasi talaga kailangan naming ipa-maintenance to. Kailangan i-check, no? So pag sine-check yan, nagbabayad lang kami ng around parang 60 yata or 70 euro for check-up nung heater namin. 2 taon na namin siyang hindi nagawa. Kaya siguro ayan, nagloko na. Tapos nalaman ng technician kanina yung pinaka-filter niya. Kaya rin pala kami umabot ng 120 kasi pinalitan din yung filter. Yung pinaka-filter niya tinutubuan na raw ng mga maliliit na halaman. So, nag-block na siya. Kaya, hindi na siya gumagana kahapon. Tatakot pa nga kami kagabi kasi yung gas, pag nire-reset ko siya, siguro may lumalabas na gas, pero walang fire, walang apoy. Kaya nangangamoy gas dito sa may labas. Sabi ko, natatakot pa ako kahapon. Sabi ko, baka mamaya biglang sumabog. Alam niyo yun. Yun. Kaya lesson na rin sa amin yan na kailangan talaga every year, bago pumasok yung winter, ay tawag dito, ipa-maintenance namin siya or ipa-check bago namin siya paganahin. Usually, ginagawa namin yan around October, November, ganun. I-check na nila yan, kakalikutin na nila yung heater namin o yung kaldaya namin. Tapos, pati itong mga heater radiator sa loob, sine-check nila yan. Inaayos nila yan. Kaya dapat, next winter, next November, kailangan mapa-maintenance namin to, mapa-check namin bago ulit namin siya paganahin after ng summer. Kasi nga naman, it makes sense. Kasi nga naman, syempre, buong summer, di siya gumagana, hot water lang. So, ayun, kailangan namin siyang ipa-maintenance. So, lesson learned. Ayun, so yun guys, nakauwi na rin kami. Buti na lang di kami nabutan ng ulan, biglang umulan. Buti na lang dito na kami sa bahay. Pero feeling ko saglit lang yan kasi umaaraw eh. Medyo may araw, so malamang maya-maya lang wala na yan. Tapos, yun, naiwan si Seth dito mag-isa pag uwi niya sa bahay. Yan, pero nakakalat yung mga Lego niya. Ayan, so mag-isa lang siya dito sa bahay. Buti na lang kaya na ni Seth, malaki na si Seth. Kaya niya na yung sarili niya dito sa bahay. Savannah, Skylab yan eh. Mag-closing tayo guys. Ayan, so nagme-merienda pala kasi sila. Let's do the closing. Okay, so dito ko na ulit tatapusin yung vlog namin for today. Again, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta ng aming vlog. Paulit-ulit ko sinasabi, kahit na napaka-konti lang ng, as in sobrang konti lang talaga ng mga sumusuportang viewers namin sa YouTube, ay nagpapasalamat pa rin kami. Sa mga nagko-comment, maraming salamat din sa inyo. Susunod na vlog,
isa-shoutout namin yung mga recent subscribers namin na nag-comment upang mapasalamatan din kayo, no, sa vlog namin. Yun, thank you so much guys. Hanggang dito na lang yung vlog namin. At maraming salamat sa inyo. And see you again sa susunod naming vlog dito lang sa Abad's Life! Yay! Kumakain pa sila kasi. Bye-bye! Bye, Kuys! Bye.